Well, magandang araw. So, today is Palm Sunday, the beginning of the Holy Week. Pero bakit mahalaga ito? Before anything else, let me present to you some key facts about the existence of Jesus Christ, His deity, His death, and resurrection. You see, kinukumpirma ng mga extra-biblical sources ang mga nakasulat sa Bible about Him. Maging mga non-Christian historians katulad na Josephus, Tacitus, and Pliny the Younger ay sumulat tungkol kay Jesus. Remember my friends, they're not Christians. Pero kinilala nila ang kanyang buhay, ang kanyang kamatayan sa ilalim ni Pontius Pilate, at ang paniniwala ng kanyang mga disipulo sa kanyang pagkabuhay muli. So, Jesus is not a myth. He is a historical figure confirmed even by the enemies of Christianity. One more thing, sa Old Testament, may higit 300 prophecies about the Messiah. Isa na riyan yung Zechariah 9 verse 9 na sinasabi, "Masaya kang sumigaw o anak na babae ng Sion. Narito, ang iyong hari ay dumarating sa iyo na nakasakay sa isang asno." At yan po mismo ang naganap noong Palm Sunday. Ang Panginoong Jesus ay pumasok sa Jerusalem na sakay ng donkey, tinanggap bilang hari, ngunit sa ibang paraan. Siya po'y hari ng kapayapaan, hindi ng digmaan. So, quick question po sa lahat. Sino po ba ang makakatupad sa ganitong detalyado at matagal ng prophecy kung ang tunay na Messiah ang nagpatupad noon? Siyempre, hindi rin mawawala ang katotohanan concerning His death and resurrection. You see, ang Palm Sunday ay simula ng week na hahantong sa cross. Subalit hindi po doon nagtatapos. Si Jesus ay hindi lamang namatay. Siya'y nabuhay muli. Ang mga disipulo niya, like the Apostle Peter and Apostle Thomas, na dati nagduda, dati natakot, ay naging matatapang na tagapagtanggol ng pananampalataya. Ano pat hindi sila namatay para sa isang kasinungalingan. You see, people may die for what they believe is true, but no one dies for what they know is false. At kung sila mismo ang nakakita sa Panginoong Jesus na muling nabuhay at handang mamatay para dito, it means it's true. So, let's go to the message of the Palm Sunday. Ito po'y hindi lang tungkol sa mga palaspas. Ito po'y paalala na dumating si Jesus bilang hari. Hindi ng isang kahariang pampolitika, bagkus ng kahariang espiritual. Hindi siya dumating para itaboy ang Roman Empire noon, kundi para talunin ang mas malalim na kaaway, ang kasalanan at kamatayan. You see, in John chapter 12 verse 13, ang mga tao sa Jerusalem, they shouted, "Hosanna in the highest, pagpalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoon." But after that, ang ilan sa kanila na dating sumisigaw ng Hosanna, sila rin pala ang sisigaw ng ipako siya sa krus. Tanong ko lang po sa lahat, sino ba si Jesus para sa iyo? Hari ba siya sa iyong buhay o isa lamang siyang great moral teacher? To end this up sa ganitong pagre-reflect ngayon, kung si Jesus ay totoo, kung siya ang tumupad ng mga messianic prophecies, at kung siya nga ay nabuhay muli, hindi natin siya pwedeng baliwalain. At hindi siya pwedeng maging just a moral teacher. Jesus is either a liar, a lunatic, or He is Lord. So, nawa, in this Holy Week season, ating anyayahan siya na maging tunay na hari ng ating puso. Magandang araw. Holy Monday kahapon, at bagamat kahapon nga yan, I guess it's important for me to share with you my insights and reflection. So, you see, sa panahon ito, ating pinagnilay-nilayan, hindi lang ang mga last days ng Panginoong Jesus dito sa lupa, kundi ang katotohanan na siya nga ang Mesiyas
at tunay ngang naganap ang lahat ng ito sa history. Concerning to the importance of the evidence, or historical evidence, hindi po gawa-gawa ang kwento ni Jesus. May mga independent sources po tayo outside the Bible like Tacitus, Josephus, and others na kinilala ang kanyang buhay, kamatayan at ang paniniwala ng kanyang mga disciples na si Jesus nga ay nabuhay muli. Ang mga disciples niya like Peter, James, and John ay naging witnesses mismo ng mga events na ito. At hindi po ito kwento lang ng relihiyon, ito po ay talagang naganap sa kasaysayan. So, let's go for this message on Holy Monday. Mark 11:15-17, pumasok ang Lord sa temple at nilinis ito. Pinagtataob niya ang mga mesa ng mga nagpapalit ng pera at sinabing, ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan para sa lahat ng bansa. Ngunit ginawa ninyo itong pugad ng mga magnanakaw. Ito po yung radical move kung tutusin. Ang Lord, hindi lamang po siya tahimik. Jesus was not Barney. Hindi siya yung gentle teacher lang. Talagang kinumpronta niya ang korupsyon ng harap-harapan. Nilabanan niya ang maling paggamit ng relihiyon, kumbaga, para sa pansariling kapakinabangan. So, you see, ang ganitong tapang ay nagpapakita na ang ating Panginoong Jesus ay may authority sa lahat ng bagay. Hindi siya teacher lang, hindi siya tao lang. Siya ay hari na may karapatang maglinis ng temple sapagkat siya mismo ang fulfillment ng temple. Hindi niya sinabing, I'm just a messenger. Ang kanyang pagkilos at pananalita ay nagsasabing, in a sense, na parang sinasabi ng Lord na siya ang may-ari ng bahay na ito, yung temple. Kaya paano makakagawa ng ganitong bagay ang isang tao kung hindi siya ang kaisa-isang anak ng Diyos na buhay? Siyempre, hindi rin mawawala ang mga natupad na prophecies about Him. Like in Malachi chapter 3 verse 1-3 nang sinasabi, ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Ito mismo ang ginawa niya sa Holy Monday. Biglaan siyang dumating at nilinis ang temple. Fulfilled prophecy is a strong evidence that Jesus is who He claimed to be. So guys, message time. Ang Holy Monday ay paalala na hindi sapat ang panlabas na pagkilos o panlabas na ritual o panlabas na relihiyon. You see, ang Diyos ay naghanap ng pusong dalisay, hindi ng mga seremonyang walang tunay na pagsamba. At alam niyo mga kapatid, our Lord is calling for inner transformation, not just outward rituals. Kaya mga kapatid, tayo ba'y may pananampalatayang malinis? O tayo rin ba'y kailangang linisin ng ating Panginoong Jesus? Nawa, sa inyo pong pagbubulay-bulay sa Lunes Santo, let's ask ourselves, may mga bahagi ba ng ating puso na kailangang linisin ng ating Panginoong Jesus? Kung siya'y dumaan sa ating templo, o mismong buhay natin, anong mga bagay ang kanyang itataboy? And most of all, remember, ang mga naganap sa Semana Santa ay hindi po kathang-isip, bagkus ito po ay historical truth. Sa madaling sabi, ang ating Panginoong Jesus, hindi lamang siya guro lang. Siya nga ang kaisa-isang anak ng Diyos, ang Mesiyas at ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Magandang araw po. Martes Santo na pala ngayon as of this recording. Habang tayo lumalalim sa Holy Week, lalo nating pagninilayan kung sino ang ating Panginoong Jesus at bakit natin siya dapat pagkatiwalaan. Hindi lang bilang isang guro lang, kundi bilang Diyos at tagapagligtas. So in Matthew 21-23, makikita po natin na sa araw na ito, ang ating Panginoong Jesus ay nagturo sa temple. Naganap ang ilang mahalagang bagay, like tinuligsan niya ang mga Pharisees and Scribes, tinawag niya silang mapagkunwari o hypocrites, or pababawin natin yung salitang plastic.
Sinagot niya ang mga questions ng mga leaders ng religion na sinusubukang iligaw siya, at nagturo siya ng mga parables na nagpapakita kung paano tinanggihan ng Israel ang kanilang Mesaya. Pero teka, sino ba si Jesus? Marami ang nagsasabing si Jesus ay good moral teacher lang. But think about this. Good teachers, or let me say, good moral teachers, don't claim to be God. You see, sa mga pagtuturo ng ating Panginoong Jesus, ipinakita niya na siya nga ang may authority na Diyos lamang may-ari. You see, in Matthew 22 verse 44, ginamit niya ang Psalm 110 para ipahiwatig na siya ang Panginoon o siya ang Lord, doon sa sinasabi sa Psalm na the Lord said to my Lord, sit at the right hand. Ipinapahiwatig po doon na siya nga ang Panginoon na uupo sa kanan ng Diyos. So kung hindi po siya kapantay ng Ama sa pagka-Diyos, paano niya masasabi ang mga yon? Bukod pa rito, ang mga katuruan ng ating Panginoong Jesus sa araw na ito, Holy Tuesday, ay recorded sa Gospel accounts na sinulat hindi po hundreds of years after that, kundi sa loob ng buhay ng mga mismong nakasaksi. For example, the Gospel according to Matthew was likely written about AD 60 to 70. The Apostle Paul, he wrote some letters na nagpapatunay sa pagkatao at pagkabuhay muli ng ating Panginoong Jesus within 20 to 30 years after the resurrection. So, you see my friends, too early to be legend, too detailed to be fake. Kaya, mga kapatid, kung sinasabi ng ating Panginoong Jesus na siya ang Panginoon, listen to this, may sapat tayong historical confidence para seryosohin ito. Bukod dyan, sa Holy Tuesday, binigkas niya yung kilalang-kilala na the Olivet Discourse na matatagpuan sa Matthew 24, kung saan hinulaan niya ang pagkawasak ng temple sa Jerusalem. And we know for sure in history, it happened on AD 70 in the hands of the Roman Empire. Kapatid, Jesus predicted the destruction of the temple 40 years before it happened. So, no one can predict that unless the one who said it is God. So, isang reminder po para sa ating lahat ngayong Holy Tuesday. Ang tunay na pananampalataya ay hindi panlabas lang. Hindi lang yung tipong dumadalo ka sa church, o yung lagi kang dumadalo sa prayer meetings, o kaya lagi ka dun sa conference, or whatever. Ito po'y panloob na pagsunod sa Diyos. Bukod dito, dapat nating suriin ang ating puso, dahil kahit mga taong relihiyoso, pwedeng maging mapagkunwari. You see, I understand there are some skeptics, including atheists, who told me that Christianity is allegedly false because of the injustice that those people did. Lalo na yung mga tao na ginagamit ang pangalan ng Panginoon para sa kanilang selfishness ba. But you see, Christianity is not about me or everyone else. We are wretched, we are sinful in nature, that's why we need Jesus Christ. Christianity's focus is not me. Christianity is not about everyone else here. Christianity is all about Jesus Christ. And then, siya, ang ating Panginoong Jesus, hindi basta great moral teacher. Siya ang Messiah. Siya ang Kristo na may karapatang humusga at magligtas. So, quick question po para sa lahat. Kung kaharap mo ang Panginoong Jesus ngayon, ano bang masasabi niya sa puso mo? So, ngayong Holy Tuesday, tinatawag tayo na kilalanin ang ating Panginoong Jesus, hindi lang sa dami ng kanyang aral, kundi sa katotohanan ng kanyang pagkakakilanlan. Well, you see, kung totoo ang mga sinabi niya, at napatunayan ito ng history at
fulfilled prophecies, hindi natin siya pwedeng baliwalain. Hello and good day. As of this recording, Holy Wednesday ngayon. Well, you see, in this week's commemoration, kumbaga, ito ngayong araw na to, Wednesday, sinasabing araw ng katahimikan. Pero sa likod ng katahimikan, may nagaganap na pagtataksil. So here's the question. Paano natin nalalamang si Jesus ay talagang nag-exist? And ito pa, ano ang ibig sabihin ng kanyang pagkakakilanlan sa buhay natin? You see, in this kind of tradition in Holy Week, ang Holy Wednesday ay tinatawag ding Spy Wednesday kasi ito ang araw na nakiusap si Judas sa mga punong pari ng mga Hudyo na ipagkanulo ang Panginoong Jesus. Well, in Matthew 26:14-16, we read, si Judas Iscariote ay nakipagkasundo sa mga punong pari. Sinabi niya, ano ang ibibigay ninyo sa akin at akin siyang ipagkakanulo sa inyo? At binilang nila sa kanya ang 30 pirasong pilak. You see, concerning Judas Iscariot, sa panlabas, siya ay disipulo. Pero sa puso, well, siya ay traidor. Now, let's ask ourselves here. Kung totoo si Jesus, bakit siya ipinagkanulo? Bakit siya iniwan ng kanyang mga alagad, kumbaga? Pero ito mismo ang nagpapalalim sa evidence, o nagpapalalim ng evidence, so to speak. Ang mga gospel accounts kasi, hindi po itinatago ang kahinaan ng mga disipulo. Hindi sila ipinipinta doon bilang mga bayani. Bagkus, sila'y ipininta bilang mga makasalanan, mga taong bahag ang buntot o duwag, and ironically, taksil. You see mga kaibigan, honest writings admit failure, fabrications don't. In other words, hindi propaganda ang gospel accounts, kundi ito po totoong ulat ng mga pangyayari. Concerning to the gospel accounts, isinulat ito ng mismong mga nakasaksi o malapit sa mga nakasaksi. Siyempre, historically speaking, Judas Iscariot is really exists concerning to that. At ang kanyang pagtataksil ay naitala hindi lang sa Bible. Ang totoo niyan, it has been prophesied from the Old Testament. For example, in Zechariah chapter 11:12-13, sinasabi, binayaran nila ako ng 30 pirasong pilak at inihagis ito sa bahay ng Panginoon. And that's what exactly happened. So, you see, ano ang ginawa ni Judas Iscariot sa bayad ng siya'y magsisi? Inihagis niya ito sa temple. And one more thing, Isaiah 46:10 says, only God can declare that, and from the beginning. That's why makakapagtiwala tayo na ang gospel accounts, bukod sa historically reliable ito, masasabi natin na yung bawat messianic prophecies na ating mababasa sa Old Testament, nangyari talaga ito sa panahon ni Kristo. So ngayong Holy Wednesday, ano po ang dapat po nating matandaan? Una ay babala. Babala sa atin na hindi sapat ang panlabas na pagsunod. Kahit yung mga taong nakasama ng ating Panginoong Jesus for 3 years, pwedeng tumalikod sa Kanya. Pero bukod sa babala, may paanyaya sa atin na dapat nating suriin sa ating puso. Tayo po ba ay tapat sa ating pananampalataya? O may mga bagay tayong ikinakaila kay Kristo sa ating buhay? Now, sa ating mga desisyon, tayo ba'y si Apostle Peter na minsang natakot? O si Judas Iscariot na piniling magkanulo? Lastly, why Jesus is worth trusting even in betrayal? You see mga kapatid, ang pagtataksil ni Judas Iscariot ay hindi po tanda na si Jesus ay mahina. Hindi. Ito po'y bahagi ng plan ng Lord na matagal nang hinula sa kasulatan. And by the way, hindi naman nagulat si Kristo Jesus dyan eh. Siya na mismong nagsabi sa John 13:21 nung kinausap niya ang mga disipulo sa upper room. Sabi niya,
isa sa inyo ay magkakanulo sa akin. You see, kahit sa harap ng pagtataksil, hindi po siya umatras. Hindi po siya umurong. He walked toward the cross willingly because He loves us so much. So ngayong Miyerkules, ngayong Holy Wednesday, let's remember, ang mga pangyayari ng Holy Week, hindi po yan gawa-gawa. We have good historical case and prophetic evidence concerning about it. At listen, ang ating pananampalataya, hindi po ito base sa emosyon o kultura, kundi sa katotohanan ng ang Diyos ay nagkatawang tao, nagturo, nagtamo ng pagtaksil, at nagtagumpay sa krus. So my friends, you don't follow Jesus because it feels good. You follow Him because it's true. Kapatid, as of this recording, ngayon ay Huwebes Santo, o Monday Thursday. Isa sa pinakamakabuluhang araw sa buong Holy Week. Sa araw na ito, ating ginugunita ang huling hapunan ng Panginoong Hesus kasama ang kanyang mga disciples, ang paghugas ng paa, at ang kanyang command na mag-ibigan. Pero higit pa rito, ito rin ang araw na nagpapakita kung bakit natin dapat pagkatiwala ng ating Panginoong Hesus, hindi lamang bilang great moral teacher, kundi Diyos na nagkatawang tao. So recap tayo. According to Matthew 26, Luke 22, John 13, there are three main things or three main events nangyari. First, syempre, obviously, the Lord's Supper. Dito niya inihayag ang bagong tipan o New Covenant sa pamamagitan ng tinapay at alak na siyang sumisimbolo sa kanyang katawan at dugo. Pangalawa rito ay ang paghuhugas ng paa ng mga disciples niya. Isang tanda ng kababaang loob at tunay na paglilingkod. At syempre, yung panalangin sa hardin ng Gethsemane. Dito nagsimula ang kanyang paghihirap bilang man of sorrows. Guys, you see in Luke 22 verse 20, ang ating Panginoong Hesus ay nagsabi doon, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng aking dugo. Sabi niya yan, no? Na ibubuhos para sa inyo. So at this point, malinaw na hindi niya sinasabing siya ay ordinaryong tao lamang. He was instituting a new covenant, something only God has the authority to do. So here's my question. Paanong ang isang great moral teacher ay may lakas ng loob na sabihing ang kanyang dugo ay para sa kapatawaran ng kasalanan? My friends, great moral teachers don't claim to be the sacrifice for sin, but the Lord Jesus did. Bukod pa rito sa nabanggit, ang huling hapunan ay hindi lang isang ritual. Ito po'y fulfillment ng prophecy. Sa Jeremiah 31 verse 31, the Lord declares, sabi niya na siya ay gagawa ng bagong tipan. And by the way, si Kristo mismo nagsabi, sabi niya, ito ang aking dugo ng bagong tipan. That's the exact line of the prophecy na natupad sa kanya. At ang mga witnesses sa mga gospel accounts ay isinulat habang buhay pa ang ibang nakakita. So walang panahon para ito'y maging alamat. My friends, the gospel accounts are too early to be legend and too counterproductive to be lies. Bakit? Kasi kung gawa-gawa lang ito, hindi nila isusulat na ang kanilang leader ay nagsagawa ng paghuhugas ng mga paa ng mga disciples niya, so to speak. Isang bagay na nakakahiya sa kultura ng mga Jews. Pero, you see, isinulat nila ito dahil totoo. The word Monday is from the Latin word mandatum. It means command, utos. Anong utos ng Lord? Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Yan ang command ng ating Panginoong Hesus. Ngunit, hindi po yun sentimental. Bagkus ito po ay sacrificial. Hindi lang siya nagturo ng pagmamahal. Ito po ay kanyang ipinakita hanggang kamatayan. At dito natin nakikita ang authenticity ng kanyang misyon. Kung siya po ay huwad, bakit siya magpapakamatay o bakit niya iaalay ang kanyang sarili para sa misyong alam niyang peke? My friends, liars make bad martyrs. Jesus went to the cross knowing what would happen. Kaya sa mga nagsasabi na
Jesus never died by crucifixion because God rescued him. Are we talking like this na parang nagsisinungaling ang Diyos when it comes on the prophetic lines like he was crushed, na by his wounds we are healed? Think about this for a moment. So ngayong Huwebes Santo, mga kapatid, naway huwag nating palampasin ang katotohanan. Si Jesus ay hindi alamat, ang kanyang huling hapunan ay totoo, makasaysayan, at mayroong prophetic fulfillment. At ang kanyang mensahe napakalinaw. Pagmamahal na may kababaang loob at sakripisyo para sa kasalanan ng sangkatauhan. Si Jesus mismo, ang ating Panginoong Jesus, ay Diyos na naglingkod, na nagbigay, na nagligtas. Mga kapatid, you don't follow Jesus because it's easy. You follow Him because it's true. Magandang gabi. God bless. Hello and good day. Good Friday ngayon. Ginugunita po natin ang kamatayan ng ating Panginoong Jesus. Pero hindi lang po ito kwento ng paghihirap. Ito rin po ay kwento ng pagmamahal, katarungan, at katotohanan. So yung 7 last words ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, hindi lamang po ito emosyonal. Bagkus ito rin po yung makapangyarihang patutuo sa kung sino siya at kung bakit siya karapat-dapat na sampalatayanan at sambahin. So let's discuss the first word. Ang sabi ng Lord sa Luke 23:34, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Well, ang ating Panginoong Jesus ipinako sa krus. Wala siyang kasalanan, ngunit ininsulto, sinaktan, pinahiya. Ngunit, anong kanyang sinabi? Hindi po siya nanisi, hindi po siya naghiganti, kundi patawad. Guys, only God can offer forgiveness while being crucified by the guilty. So kung ikaw ay pinarusahan ng walang sala, kaya mo bang magpatawad agad? Si Jesus, kaya. Dahil siya ang Diyos na may kapangyarihang magpatawad. Second word, ang sabi ng Panginoon doon sa isa pang magnanakaw sa Luke 23:43, sabi niya, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon din ay makakasama kita sa paraiso. Context, may 2 kriminal na kasama niya sa cross. Ang isa nangutya, ang isa nagsisi. Guys, listen, hindi gumawa ng mabuting gawa ang magnanakaw. At saka wala siyang chance na mag-serve sa church, o mabautismuhan, o gumawa ng kabutihan. And yet, after the said thief tell to the Messiah, Lord, remember me when you're already in the kingdom. At ang sabi ng Panginoon, ngayon din ay makakasama kita sa paraiso. Well, in other words, salvation is by the grace of God, not in what we are doing. At kung kaya ni Kristo na magbigay ng buhay na walang hanggan habang siya'y naghihirap, so hindi po siya ordinaryong tao lang. He is not just a great moral teacher, so to speak. Siya po'y may authority sa eternal life. Third word, John 19:26-27. At ito po ay sa context kung saan na si Kristo habang nakabayubay sa krus, nakita niya ang kanyang ina at si John the Apostle. Tapos sinabi ng Lord, babae, narito ang iyong anak, narito ang iyong ina. Even in excruciating pain, inisip ni Kristo ang kapakanan ng iba. Pinagkatiwala niya ang kanyang ina sa kanyang alagad. Bagamat small detail yan, pero ito po yung napaka-powerful. Ang mga ganitong personal touches ay palatandaan ng eyewitness account. Hindi po ito gawa-gawa, ito po yung tunay na nangyari. Ano po ang ipinapakita dito? Hindi po malayo ang Diyos sa atin. Siya po'y nagmamalasakit. Alright, fourth, Matthew 27:46, na kung saan, unfortunately, may iba na gumagamit ng passage na to disprove the deity of Christ. Pero wait, think about this on what the Lord said. At talagang most emotionally intense. Sa sandaling ito, dinala ni Kristo ang bigat ng kasalanan ng mundo. And then, the Lord said to His Father, Eli, Eli, lema sabachthani. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? It is a simple quote from Psalm chapter 22. Ito po'y prophecy. Sa simula, parang abandonment talaga. Syempre, ang bigat ng kasalanan na dala ni Kristo at that point of time. Pero,
Ang buong psalm kasi ay nagtapos sa pagtitiwala sa Diyos. So, our Lord Jesus was not losing faith. Tinutupad po niya yung hula ng kasulatan. So, ang pansamantalang paghiwalay ng ama at ng anak ay hindi dahil sa kahinaan. At lalong hindi dahil sa meron daw kasalanan si Jesus. No, He is the sinless one, and yet dala niya ang kasalanan ng sangkatauhan. So, hindi po yun dahil sa kahinaan, kundi dahil tinanggap niya ang parusa para sa ating kasalanan. So, He was not abandoned by God permanently. Inaabsorb niya ang hustisya ng Diyos. Fifth, John chapter 19:28. Sinabi ng Lord, nauuhaw ako, patunay po ng kanyang pagiging totoong tao. Okay. O baka magsasabi, so yung inaamin mo na si Jesus ay hindi Diyos. No, not that point. Ang punto lang natin dyan, when Jesus said, I am thirsty or I thirst, so to speak, pinapatunayan niya talaga na siya po ay talagang naging tao, totoong tao. Kasi mayroong ibang belief na nagsasabi, si Jesus ay nag-assume lang na naging tao, bagamat hindi raw tao. No. Ang Bible ay klaro, 100% man, 100% God. Anyway, si Jesus ay nauhaw, nasaktan, nagutom, tulad natin. Ngunit sinabi rin sa kasulatan, upang matupad ang kasulatan. Reference po ito sa Psalm 69 verse 21. So, guys, sino po yung makakatupad ng mahigit 300 prophecies mula sa Old Testament kung hindi ang tunay na Messiah? Only God can write history in advance and fulfill it in a single person, so to speak. Pang-anim, yes, we have already heard that Greek word, tetelestai, naganap na, paid in full. Hindi po ito panaghoy ng pagiging talunan, kundi ito po'y sigaw ng tagumpay. Bayad na ang utang ng kasalanan. Ang ibang mga paniniwala, ang sabi, do. But Jesus said, it's done. It's finished. Hindi mo kailangan kumita ng kaligtasan. Tinapos na ni Kristo Jesus ang kailangan gawin. So kung totoo ang krus, tapos na ang pag-asa sa sariling gawa. And the last word or last statement na sinabi ng Panginoong Jesus sa Luke 23:46, Jesus said to His Father, Ama, sa iyong mga kamay ay ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Ito po'y pananalita ng tiwala at pag-submit. Sa kanyang huling hininga, hindi siya desperado. Siya'y may kapayapaan. At sa pagsuko niya ng kanyang espiritu, ipinapakita niya na wala siyang inagawang kasalanan. Siya po ay nag-sacrifice voluntarily. The Lord did not just die. He gave His life. At kung siya ay may kapangyarihang isuko ang kanyang buhay, siya rin ay may kapangyarihang ibalik ito. At yun ang ating inaasahan sa Resurrection Sunday. My friends, the 7 last words of Jesus is not some sort of emotional turmoil or whatever. Ito'y evidence na si Jesus ay tunay na tao, si Jesus ay tunay na Diyos, at siya ang tanging daan tungo sa kaligtasan. So guys, we don't follow Jesus just because He died. We follow Him because He rose again. But His death proves how much He loves us. So, sa Biyernes Santo, ngayon, itong tanong, tinatanggap mo ba ang inialay na buhay niya para sa'yo? Mag-reflect po tayo dyan, mga kapatid. Hello and good day. Good day. Biyernes Santo ngayon, tinatawag itong Good Friday, no? So, for many people around here right now, it was the day of sadness and silence. Kalungkutan, katahimikan, you name it. Pero para sa mga mananampalatayang Kristiyano, ito rin po ay araw ng pag-asa. Bakit? Bakit natin tinatawag na good ang araw
kung saan namatay ang ating tagapagligtas? Simple answer, dahil sa kanyang kamatayan, tayo nagkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Let's talk about this. Obviously, we already know what happened on Good Friday, right? Ayon sa Gospel accounts, ang ating Panginoong Jesus, hinuli, pinaratangan ng huwad, binugbog, kinoronahan ng koronang tinik, siyempre ipinako sa krus. Siya ay tinanggihan ng kanyang sariling bayan, siya ay iniwan ng halos lahat ng kanyang mga alagad. And on the cross, Jesus said in Greek, Tetelestai, it is finished, naganap na. By the way, pagkatalo ba to? Well, hindi. Ito po'y katuparan. Paano? You see, there are some people out there who said or who argued, maybe Jesus did not die on the cross. Pero alam nyo guys, kahit po yung mga non-Christian scholars at non-Christian historians ay sumulat na Christ suffered the extreme penalty under Pontius Pilate. So, yung kamatayan ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo ay hindi lamang sa Bible nakatala ito. Ito'y kinumpirma kahit ng secular na kasaysayan. Even skeptical scholars agree, even John Dominic Crossan and Bart Ehrman, they agree that the crucifixion is one of the best attested facts of ancient history. So, if he really died, the next question is, why? You see in Isaiah 53, ang sabi doon, siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway, at sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, tayo'y gumaling. By the way, ang Isaiah 53 ay naisulat hundreds of years before the time of Jesus. Now, sa cross, dinala ni Jesus ang parusa na supposedly para dapat to sa atin. Wala siyang kasalanan. He is the sinless one. Pero siya yung naparusahan. At tayo makasalanan, pero tayo pinatawad. You see, the cross is where justice and mercy meet. So, bakit tayo nananampalataya dito? Bakit masasabi natin itong totoo? Let's go back to the facts. Number 1, the crucifixion of Jesus was historically affirmed by biblical and secular sources. Ito po ay nag-fulfill sa mga Old Testament messianic prophecies like in Psalm 22 and Isaiah 53 na naisulat bago yung event na yon. At syempre, change lives. Ang mga alagad na natakot nung una, nung nasaksihan nila ang kamatayan ng kanilang master, bandang huli, naging mga matatapang na tagapagpahayag ng ebanghelyo. Why? There is only one thing that we can go on to consider. Jesus rose from the dead. So, people don't die for what they know is false. Hindi nila po inimbento ang kwento ng cross. Sila po mismong nakawitness. So, ano po ang mensaheng ito ngayon sa panahon natin? Yung si mga kapatid, mga kaibigan, kung hindi po totoo ang cross, at kung hindi po totoo ang empty tomb, bagsak ang Christianity. Pero kung totoo ito, may dahilan tayo para manampalataya sa ating Panginoong Jesus. Well, kaya nga Good Friday. Bakit? May tunay na tagapagligtas ang ating Panginoong Jesus. May tunay na sakripisyo para sa ating mga kasalanan. At may tunay na tagumpay sa darating na linggo. So, my friends, Jesus did not come to make bad people good. He came to make dead people alive. Ngayong araw na to, sa panahon na supposedly ito raw yung panahon ng pagdadalamhati, which is understood naman. But for us Christians, this is the commemoration and victorious celebration kung paanong nagapi ng ating Panginoong Jesus ang kasalanan at kamatayan. Tandaan natin, hindi kahinaan ng krus ni Kristo. Ito po'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating kaligtasan. Apostle Paul said, ang mensahe ng krus ay kamangmangan para sa mga napapahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa mga naliligtas. So, kung totoo ang krus, we need to decide,
Tatanggapin ba natin ang handog ng Diyos na kaligtasan o lalakad tayo palayo sa krus na maaari magligtas sa atin? I hope we could reflect it as of now. God bless you guys. Have a good Friday. Hello and good day. Well, today is Black Saturday. As of this recording, masabing tahimik ang araw na ito. Ang katawan ni Kristo ay nasa libingan. Nagtatago ang mga disciples niya. At for them, they think it's over. Ngunit para sa atin, may mas malalim pang katotohanan ang araw na ito. We already know that in Black Saturday, we remember that time na after Jesus died by means of crucifixion, siya ay inilibing sa libingan na pagmamay-aring Joseph of Arimathea. Isa pong member ng Sanhedrin, siya yung humingi ng pahintulot kay Pontius Pilate na ilibing si Jesus. So, obviously, ang katawan ni Jesus ay inilibing sa isang bagong libingan. At yung mga Roman soldiers and other guards naglagay ng mga bantay at seal sa libingan. So, yung details ng paglilibing sa Panginoon ay mahalaga. Patunay ito na alam ng lahat kung saan siya inilagay. In other words, hindi nawala ang kanyang katawan. You see, you cannot have a resurrection if you don't have a real burial. According to 1 Corinthians 15 verses 3 to 4, yung kamatayan at paglilibing at muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus ay bahagi ng pinakamaagang creed ng mga Christians na isinulat 3 to 5 years after the event. So, hindi po siya alamat, hindi po siya myth, hindi po siya legend, hindi po siya kathanang imahinasyon. So, the burial of Jesus is one of the most historical, secure facts in the New Testament. Kaya nga, kung may naganap na tunay na muling pagkabuhay, ito'y magsisimula sa isang tunay na libing. Now, bakit mahalaga ang katahimikan ng Saturday? You see, sa Black Saturday kasi, sa Holy Week, ito yung araw ng paghihintay. For the disciples of Christ, ito yung araw ng confusion, takot at pagdududa. Ngunit sa pananaw ng Panginoon, panahon ito ng paghahanda para sa dakilang tagumpay. Ito rin kumbagang araw kung saan napatunayang si Jesus talaga patay. Hindi siya nawalan ng malay. Ang kanyang katawan ay hindi gumagalaw. Inilibing talaga't binantayan. Jesus did not faint on the cross. He really died. And Romans were experts in execution, so to speak. So, sa katahimikan ng Sabado, hindi tumigil ang plano ng Panginoong Diyos. Maaaring tahimik ang langit, pero hindi po nangangahulugang walang ginagawa ang Diyos. Para sa mga Christians, ang katahimikan ay hindi kabiguan. Ito po'y bahagi ng kwento ng katubusan. So, ano po bang challenge ngayon ng Black Saturday for all of us here? Panahon ng trials? Panahon ng katahimikan sa prayer? Well, you see, sa Sabado de Gloria o Black Saturday, matuto po tayong maghintay. Kung ang mga disciples ay tumigil sa Sabado, hindi nila mararanasan ng Linggo. Now, you see, kung totoo ang pagkamatay at paglilibing sa Panginoong Jesus, ang question ay ito, totoo rin ba ang muling pagkabuhay? Kung oo, lahat ay magbabago. Yun ang pag-asa natin habang tayo naghihintay ngayong Sabado. Ngayong Black Saturday, mga kapatid, tayo po'y tinuruan na magtiwala kahit tahimik ang Diyos. Manampalataya sa katotohanan ng si Jesus ay talagang namatay at inilibing at maghintay sa katiyakan ng muling pagkabuhay. Remember this, my friends. Even in the silence of the tomb, God is preparing the stone to roll away. Hello and good day. Maligayang Pasko ng pagkabuhay. Ngayon ang pinakamahalagang araw sa buong kasaysayan ng sangkatauhan dahil kung totoo ang muling pagkabuhay ni Jesus, lahat ay magbabago. Ang pananampalatayang Kristiyano ay hindi nakatayo sa isang idea. Ito'y nakatayo sa isang historical event.
the resurrection of Jesus. Sa 1 Corinthians 15:14, ang sabi, kung si Kristo ay hindi muling nabuhay, ang ating pangangaral ay walang kabuluhan. At gayon din ang inyong pananampalataya. So, kung hindi muling nabuhay si Jesus, wala tayong kapatawaran, wala tayong pag-asa, at tayong mga Kristiyano ay pinakakawawang uri ng tao. But we know, if it's true, then God exists, that there's afterlife, at may tagumpay sa kamatayan. So, how do we know the resurrection really happened? E is for execution. Jesus really died by crucifixion. Ayon sa mga historical sources, both biblical and unbiblical, Jesus was crucified under Pontius Pilate. Sa mga patuto pa lamang ni Tacitus and Josephus and Lucian of Samosata at maging Talmud, lahat ito kinukumpirma yung kamatayan ni Kristo sa krus. Siyempre, ang mga Romans ay expert sa pagbitay, so walang survivor sa crucifixion. You cannot have a resurrection unless someone really died. So we've got letter E, execution. Letter B, burial. He was laid in a known tomb. Si Jesus ay inilibing sa tomb ni Joseph of Arimathea na isang member ng Sanhedrin. Kaya alam ng mga tao kung nasaan ang kanyang katawan. So kung hindi totoo ang libing, madaling pasinungalingan ang muling pagkabuhay. By the way, even skeptics admit that the burial is one of the earliest and best attested facts. So we've got E, execution. We've got B, burial. We've got A, appearances. He was seen alive after death. In 1 Corinthians 15:3-8, nakita siya ni na Apostle Peter, ng original 12, ng mahigit 500 na katao, ni James, ni Paul. Hindi po yung hallucination. Hallucinations, individual and subjective. Pero, yung nangyaring pagpapakita ni Kristo sa mga alagad niya, sabay-sabay silang nakakita. And by the way, si Apostle Paul na dating persecutor ay nagkaroon ng pagbabago sa buhay niya dahil sa personal encounter niya kay Jesus. You see, people don't die for what they know is false, but they will die for what they know is true. Lastly, transformation. The disciples were radically changed. Bago ang muling pagbubuhay ni Kristo, itong mga disciples, duwag, takot, nagtatago. Pero after they had seen Him alive again, naging matapang na mga tagapagpahayag ng Ebanghelyo kahit kamatay ng kapalit. Anong pwedeng magpabago sa kanila ng ganito? Sagot, hindi po yan basta idea. Isang totoong karanasan na si Jesus nga ay muling nabuhay. So then, ano yung mensahe ngayon sa Easter Sunday? Number 1, ang tagumpay ni Kristo ay tagumpay natin. Death has been swallowed up in victory in 1 Corinthians 15:54. Sa muling pagkabuhay ni Kristo Jesus, natalong kasalanan, natalong kamatayan, natalong impyerno. At kung siya'y nabuhay muli, may pag-asa tayo. Mayroon din tayong pag-asa na mabubuhay muli tayo. Also, second, ang pagsisisi at pananampalataya ay daan ng kaligtasan. Hindi sapat ang mabubuting gawa, hindi sapat ang ritual, hindi sapat ang relihiyon. Sapagkat sa biyaya, kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya ang tanong, pinagkakatiwalaan mo ba si Jesus na nabuhay muli bilang Panginoon at tagapagligtas? Guys, kung totoong si Jesus ay nabuhay muli, hindi natin siya pwedeng baliwalain. Jesus is either a liar, a lunatic, or He is Lord. Kung siya'y sinungaling, bakit siya mamamatay para sa kasinungalingan? Kung siya ay baliw, paanong nagturo siya ng pinakadakilang moral na aral sa history? Pero kung siya ay Panginoon, dapat siyang sambahin, sundin, at mahalin. You don't put your faith in Christianity because it makes you feel good. You believe because it's true. So, ngayong Pasko ng Pagkabuhay, hindi lang ito selebrasyon ng isang kwento. Ito ay selebrasyon ng isang katotohanang si Jesus ay namatay, inilibing, at nabuhay muli. At kung si Jesus nga ay nabuhay muli, lahat ng kanyang sinabi ay totoo. Kaya ang tanong, handa ka bang sumampalataya sa Diyos na tumalo sa kamatayan? Walang laman ang libingan niya, at ang ating pag-asa ay buhay. Si Jesus ay nabuhay muli, totoong nabuhay. Happy Easter mga kapatid!